Good day everyone. So today I will discuss the propaganda movement, a significant intellectual movement that aimed to reform Spanish rule in the Philippines. This movement led to the foundation for Filipino nationalism. What was the propaganda movement? The propaganda movement was a peaceful reform campaign led by Filipino intellectuals from year 1872 to 1892. Instead of using violence, they used newspapers, books, and speeches to convince Spain to give Filipino equal rights. Dito, ang propaganda movement daw ay peaceful reform campaign. Kumbaga ay yung hindi sila gumagamit ng violente na makaka-violence sa mga tao. At instead na gamitin nila yung mga makaka-harm sa ibang tao, gumagamit sila ng newspapers, mga libro, mga speeches para ma-convince ang Spain na bigyan ang Pilipino ng equal rights. So here are the key figures of the propaganda movement. Several Filipino intellectuals led this movement, and the most famous were Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena, and Antonio Luna. So today, we will focus on two key figures, which is Graciano Lopez Jaena and Antonio Luna. So Mr. Maranan will discuss to you about Graciano Lopez Jaena, while Mr. Mangubat will discuss to you about Antonio Luna. And I hope you listen to them carefully so that you learn something from them. Thank you. Good day everyone. My name is Kenneth J. Maranan. Nandito ako para ipakilala si Graciano Lopez Jaena at masabi yung mga propaganda na ginawa niya. Si Graciano Lopez Jaena, the orator of the propaganda movement, si Jaena ay sumulat ng mga talumpati kung saan makikita at malalaman natin ang kalagayan ng mga Pilipino ilalim ng Espanyol. Graciano Lopez Jaena is pinanganak siya sa Jaro, Iloilo noong 1856. He was known for his powerful speech and writings. Sumulat siya ng 100 talumpati which were na-publish siya sa Romeo Garcia, the former book owner in Manila, Philatica, and which is still read up to nobody modern Filipinos. To the Satter of criticized Spanish years after tapos ang revolt nung mga Espanyol Pilipinas. This last New Year, the foundation of the movement. In-encourage niya ang mga Pilipino to demand reform speech in Spain. Hinikayat niya ang mga Pilipino para pahalagahan ang kanyang mga talumpati laban sa mga dayuhang Espanyol. Unfortunately, despite his efforts, he died of poor sick in Barcelona in 1896 before seeing the revolution succeed, and it died on January 20, 1896, 11 months before his best friend Jose Rizal was shot into the Luneta on December 30, 1896. Lahia del Fraile, the child of the Friar, and everything is Sambu. Everything is mere show, where Jaena explained the tragedy of marrying a Espanyol, pagpapasawa sa mga Espanyol sa mga Pilipino, 1891, a speech which aimed to improve the condition of the Filipinos to become free and progressive, sa pagiging malaya natin sa mga Espanyol sa mga Pilipino ng propaganda ni Jaena. Talumpating paggunita kay Columbus. An oration to commemorate Columbus, a speech of delivered in Madrid in 39th anniversary of the discovery of America.
Noon sa paggunita kay Columbus is nangyari noong nalaman na-discover ang Amerika. Sunod na propaganda ay en honor del Presidente Moraita de la Asociación Hispano-Filipino 1884. Here the praised General Moraita to the equal treatment of the Filipino. Sa pantay-pantay na pagtingin ng mga Pilipino, dito yung nakabase yung propagandang ito. En honor de los artistas Luna y Resurrección Hidalgo, a sincere expression of praise to the paintings of Hidalgo on the condition of the Filipino under the Spaniards. Pinakita ni Hidalgo ang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol gamit ang kanyang mga obra o kaya kanyang mga painting. Honor and Pilipinas, it is honor in the Philippines. The triumphant exposition of Luna Resurrection and Padro de Tavera of the thesis that intellect or knowledge gives honor to the Philippines. At ang sunod is yung pag-aalis niya ng buwis sa Pilipinas. Abolition of taxes in the Philippines. Inalis ni Haina ang buwis sa Pilipinas. Ang last is the institution ng Pilipinas or the suffering of the Philippines. Haina refers her to the wrong management of education in the Philippines, 1987. Sinasabi ni Haina na mali daw ang panamalakad ng edukasyon sa Pilipinas noong 1887, kung kaya isinama niya ito sa kanyang mga propaganda. At yun lamang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw po, ako po si Jose Enrique na magre-report sa araw nito. Ang aking pong topic ay si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay pinanganak sa Manila noong 1866. Siya ay nag-aaral sa Espanya at nag-specialize sa chemistry at pharmacy. Si Antonio Luna ay nagkaroon ng malaking kontribusyon sa propaganda movement sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin at aktibidad. Narito ang ilan sa mga kontribusyon niya. Pagsulat sa La Solidaridad. Si Antonio Luna ay nagsulat sa La Solidaridad, isang pahayagang Pilipino sa Espanya. Sa ilalim ng kanyang alias na taga-Ilog, siya ay nagsulat ng artikulo at mga sulatin tungkol sa kalayaan ng Pilipinas at mga isyu ng mga Pilipino sa Espanya. Pangalawa, pagpapakalat ng mga ideya ng kalayaan. Si Antonio Luna ay nagpakalat ng mga ideya at kalayaan at demokrasya sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin at aktibidad. Siya ay nag-udyok sa mga Pilipino na magkaisa at lumaban para sa kanilang mga karapatan. Pangatlo ay pagtutulungan sa iba pang propagandista. Si Antonio Luna ay nagtutulungan sa mga iba pang propagandista tulad ni Jose Rizal at Graciano Lopez Haina upang ipakalat ang mga ideya ng kalayaan at demokrasya. Pang-apat, pagbibigay ng suporta sa mga Pilipinong nag-aaral sa Espanya. Si Antonio Luna ay nagbibigay ng suporta sa mga Pilipinong nag-aaral sa Espanya tulad ni Jose Rizal upang sila ay makapag-aral ng maayos at makapagbigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang panglima ay ang pagpapakita ng problema ng mga Pilipino sa Espanya. Si Antonio Luna ay nagpapakita ng may problema ng mga Pilipino sa Espanya tulad ng diskriminasyon at pagkakait sa mga karapatan upang sila ay makapagbigay ng solusyon sa mga problemang ito. Si Antonio Luna ay may malaking kontribusyon sa pagbuo ng estratehiya militar ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pinag-focus niya. Una, paggawa ng armas. Bilang siyentista,
nagambag si Luna sa paggawa ng mga armas at gamit pang militar para sa hukbo. Pangalawa ay pagtaguyod ng disiplina. Nagtupad siya ng mahigpit na disiplina sa mga sundalo upang mapabuti ang kanilang paglaganap sa labanan. Pantatlo ay modernong pagsasanay. Tinatag niya ang Philippine Military Academy upang maayos na sanayin ang mga tropang Pilipino. Ang lima naman ay nagbuo siya ng mga plano upang mapigilan ang mga Amerikano tulad ng pagtatayo ng mga kuta at paggamit ng gerilya. 6. Pinamalas niya ang kanyang mga kakayahan bilang isang leader sa pagtutulak ng mga reforma upang mapabuti ang kalagayan ng kanyang hukbo. Ang paglalakbay ni Antonio Luna mula sa isang manunulat tungo sa isang mandirigma ay tunay na nagpapahanga. Siya ay sumali sa armadong pakibaka, naging isang general sa Rebolusyong Pilipino at kilala sa kanyang katupangan at mahigpit na disiplina. Ang mga estratehiyang militar ni Luna ay nagbuo sa ilalim ng kanyang pag-aaral sa ilalim ng edukador sa militar ni Gerald Leman ng Bilhika. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng disiplina, organisasyon at mga modernong teknikal sa militar na nagtatatag din siya sa isang akademyang militar. Ang akademyang militar na kalaunay ay naging Philippine Military Academy. Ang estilo ng pamumuno ni Luna ay kinikilala sa kanyang mahigpit at disiplina at pagbibigyang diin sa mga modernong taktika sa militar. Naniniwala siya na ang isang maayos na organisasyon at disiplinado hukbo ay mahalaga sa pagkatalo sa mga puwersang Espanya at Amerika. Sa kabila ng pagkakaiba ni Lopez at Haina, si Antonio Luna ay kalaunan ay sumali sa armadong pakibaka, naging isang general siya sa Rebolusyong Pilipino at kinikilala sa kanyang katapangan at mahigpit na disiplina. Hanggang dyan lamang po at maraming salamat po. The legacy of the propaganda movement. So, although the movement did not achieve immediate reforms, it played a crucial role in inspiring Filipino nationalism. So, here what it led to. Encourage Filipino to question Spanish rule. Inspired the formation of Katipunan, a secret revolutionary group. Rizal, Lopez, Ahena, and Luna became national heroes. Their writings are still studied today. The movement proves the words and ideas has the power to change the history. Sabi dito ay madami talagang naitulong at naiambag si Graciano Lopez at si Antonio Luna sa history ng Pilipinas sa pag-reform ng propaganda movement. Dito ay itinanghal sila na national heroes sa Pilipinas at although hindi naman na-achieve ang immediate reforms, ginawa naman itong inspiration ng mga Pilipinos. At ang kanilang mga sinulat at mga ideas dati ay pinag-aaralin pa din ngayon at kinukwento sa iba. Na ang movement na to ay proves that na matutulong ang ating words and ideas na makapagpabago at makapagpaunlad ng ating bansa at ng ating history. Yeah. In conclusion, propaganda movement nilang dalawa ay peaceful effort to gain reforms. Si Lopez Haena ay gumamit ng mga speeches, mga journalism para maipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. While si Antonio Luna naman ay nag-transition, nagpalit, nag-iba ng from writing to military action, naging sundalo siya, naging leader siya para maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. Sa lesson na ito ay maiintindihan natin na ang pagbabago ay nag-i-start sa awareness. Ang propaganda movement na ito ay nagpapakita ng knowledge, writing, and unity
na kayang ipaglaban ng ating Pilipinas at mga Pilipino. And dyan nagtatapos ang ating discussion for today. I hope na marami kayong natutunan sa amin ng mga kagrupo ko. And maisabuhay nyo lahat ng mga natutunan nyo at tuturo namin sa inyo. Yun lamang at magkita tayo muli sa sunod nating discussion. Thank you so much!